Hello, 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 hello. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa hapong ito is may tatalakayin po ako patungkol po sa mga laging kwentuhan ng mga kabataan. Minsan pag ang topic ay katatakutan, isa sa kanilang mga sinasabi at laging kinukwento yung sinasaniban daw ang isang tao ng kaluluwa ng isang taong namatay na, at nagsasalita yung taong yun o mamagitan ng katawan ng taong sinaniban niya. And then, napakarami pong nalinlang ng paniniwalang ito na pag sinaniban, nakikinig agad yung kapamilya nung sumanib sa katawan ng isang sinaniban, at kung ano man sabihin, naniniwala kaagad sila sa paniniwala na yun nga ay ang kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay na namatay. Ngayon, ano naman ang pananaw ng simbahan patungkol sa bagay na ito? Yan ang ating alamin sa episode na ito ng punto por punto, kung saan i-review natin yung mga nakaraang episode at i-specific natin yung mga natalakay na sa live, at para magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-review ulit yung mga nakaraang sagot na hindi gaano napansin dahil sa haba ng video. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas po sa channel na ito. At kung sakali na mayroong mag-pop out ng mga ads dito sa ating YouTube channel, please po, bilang tulong sa aming ministry, huwag niyo pong i-skip yung video. Maraming salamat po at simulan na po natin. Okay, let's see, Gagaang. Unmute. Click mo yung unmute. Yan, hello. Hello. Yes, hello there. Mayroon po akong tanong. Go ahead, Ang aking anak ba, mayroong pumasok na espiritu yung patay ng aking kapatid. Ha? Tapos, sa kapatid sabi mo? Na siya, may pumasok? Ang aking anak, mayroong, ang aking anak, mayroong pumasok na espiritu sa katawan ng aking anak na, ang aking anak ba, mayroong pumasok na espiritu. Na aking kapatid yung namatay, tapos pumasok siya sa katawan ng aking anak. Nakiksabi siya ng aking nga gusto siya ang aking magulang, ang aking kapatid na nandun sa Cotabato, gusto niya kunin daw namin. Dalhin dito sa Agusan. Agusan kami eh. Ano masasabi ninyo sa amin? Okay, Brother Wendell. Totoo ba yun? Brother Wendell, ano masabi mo doon, Brother Wendell? Yung kapatid niya, pinasukan ng espiritu ng yumao niyang kapatid at nagsabi pauwiin yung, sino yung? Pauwiin sa Agusan yung, basta, yun na yun. Kapatid ko. Kapatid ko nga Brother Wendell? Tandaan ninyo ito, kapatid, na sa ritual ng exorcism ng simbahan, ang naturang formula ay pagpaalis sa pumasok na espiritu ng mga fallen angels. Sa gathering ng Philippine Association of Catholic Exorcists sa Cebu, kasama na yung mga lay collaborators, ito ang nilinaw talaga ng mga eksperto nila ni Father Winston Cabading, Father Jose Siqueya, na pag may papasok na magpakilala
na kaluluwa sa yumao, hindi yan kaluluwa, kundi demonyo lang yan. Na nagpakilalang kaluluwa dahil sila ay magaling talaga sa magpakunwari. So, huwag kayong maniwala. Pag maniwala kayo na kaluluwa yan, delikadong makontaminated kayo at mahulog sa kanilang plano. Isa nga, naalala ko noon, nang bago pa si Father Darwin Gitgano sa Ministry of Exorcism, tumatawag siya sa akin na may pumasok daw, may dinala daw sa parokya na pinasukan ng mga kaluluwa ng mga Hapon. At ang sabi ng mga kaluluwa ng Hapon, Father, alam namin na ang Katoliko ay tunay. Kami mga kaluluwa ng mga Hapon na mga sundalo noon na pinatay. Nasa purgatorio kami. Magmisa ka para sa amin, Father, para makapasok kami sa kaharian ng langit. O kaya, nirefer namin yan sa UST ni Father Winston Cabading. Sabi niya, huwag kayong maniwala dyan. Hindi yan kaluluwa, kundi mga demonyo yan. So kaya, yung pumasok sa katawan ng anak mo na nagpakilalang kaluluwa ng kapatid mo, huwag kayong maniniwala, demonyo yan. Ang una mong gawin, ito, huwag kayong lalapit sa albularyo. Dalhin mo, kung walang exorcist sa inyong diocese, dalhin mo sa inyong obispo. Dahil lahat na obispo ay exorcist. Ayan, dalhin niyo po sa inyong obispo daw, te. Asa nila ito? Ang asawa ko po, sige, go ahead. sa Agusan del Sur. Tapos, ang anak ko rin, Hello, te. Go ahead. gusto sa itong espiritu na kunin daw yun ang aking kapatid na doon sa Cotabato. Sabi ni Brother Wendell, huwag kayong maniwala doon. Kung gusto nyo kunin yung kapatid nyo, kunin nyo na lang. Pero huwag kayong magpaniwala na yun na espiritu ng kapatid nyo yumao. Brother Jando. Yes, Brother Tata. So, yung na-share ni Brother Wendell kang Father Darwin, delikado yung kapatid niya na naginip. Contaminated yun, dapat i-process yun. Dahil yung kaso, tinanong ni Father Darwin ang anong mga pangalan ng kaluluwa. Sinakyan ni Father Darwin. Pinangalanan mga 17 nga mga kaluluwa siguro. Yun? 17. At isa ni Father Darwin pag nag-react yung nanaginip ng kaluluwa ng Hapon. Nag-react. So, kailangan i-process yung undergo na process yung kapatid ng nanaginip ng kaluluwa. Dahil posibleng possession o contaminated yun. Yun. Ate, let's see. Yes, Ted na. Pumasok si Brad Niel, yung ex-MCGI. Wait lang, te, kasi puno pa. Actually, data ka ng ubis. Sige. Naubis pa na. Ate Letesi. Opo. Paano na? May follow-up ka ba, te? Opo. Ano, Brad? May follow-up ka pa? May katlong tanong ka? Opo. Ano yun? Ano ang gagawin namin? Gusto namin na makapunta lang kami ng Makapunta Father lang? Darwin. Makapunta kay Father Father Darwin? Darwin. Opo, gusto namin ba? Punta lang kayo. Taga saan sila, Brother Jando? Taga saan kayo, te? Agusan del Sur.
Oh, may mga taga-agusan pumupunta rito. Berwila. Oh, may mga taga-agusan na pumupunta rito, te. Saan ba ka? Saan man? Sa Valencia, Bohol. Layo talaga eh. Sa Mindanao, punta kayo dito. Sa Mindanao, may malapit sa'yo, si Brother Wendell, taga-Osamis. Baka may sila brother dyan do, may sources sila. Baka meron kayong exorcist dyan sa inyo, te, sa Agusan del... Ewan ko, brad, kasi may pumupunta to taga-Agusan eh. Agusan brother dyan do, malapit lang yun sa Butuan eh. Oh. Sa po. Butuan na lang sila. Malapit kayo sa Butuan, te? Oh, Meron doon sa Butuan. Berwila, Agusan del Sur. Malapit kayo sa Butuan? Oh, no. Malayo po, sir. Ang pinakamalapit sa Agusan ay ang Butuan, malayo pang Bohol at San Osamis. Malayo pa ang Osamis at saka ang Bohol. Ang pinakamalapit sa inyo yung Butuan. Kung sa Butuan kayo, doon kayo kay, kay Father... sino nga yun? Father Dennis. Father Michael, Oh, Father Dennis. Father Dennis Oh. Fresco. Yan po. Sa mga nasa Butuan, si Father Dennis Fresco, naging doon, isa sa mga naka-assign na exorcist. Si Father Dennis Fresco, dumaan niya dito sa Office of Exorcism ng isang buwan yata. Dito nag-training, dito siya nag-observe at inalam ang mga kailangan gawin. Sa mga taga-Butuan, pag meron kayong problema about spiritual warfare, lapit lang po kayo kay Father Dennis Fresco. Tuloy natin. 4 na sila doon. Oh, 4 na sila exorcist doon. Si Father Dennis Fresco, galing yun dito nag-training yun. Nasaan na ba sa Agusan, sa Butuan? Sa Butuan. Saan sa Agusan sa Butuan? Nasaan ba sa Butuan? Hindi ko alam kung saan sa Butuan sila. Ipagtanong nyo lang kung saan naka-assign si Father Dennis Fresco. Sabi ng pamangkin ko nandoon sa Canada, may magpunta daw doon sa Davao. Hindi ko alam. Ang mas maganda, punta nyo na lang si Father Dennis kasi galing yun dito, nag-training yun dito, alam nyo kung anong gagawin. Mas malayo pang Davao kaysa Butuan. Mas malayo pang Davao kaysa Butuan. Butuan na lang kayo, te, kay Father Dennis. Po, sige po. Oh. Nasaan na banda? Hindi ko alam kung nasaan banda rin si Dennis. Father Dennis. Sa katedral, kumbinto ng katedral sa Butuan, magtanong kayo. Oo, opo. Dahil yung nakapunta kami ng Agusan, dinaanan namin yung Butuan. Agusan del Sur, yung sa lapas ni Father Michael. So, dinaanan namin ng Butuan. So, ang pinakamalapit is ang Butuan. Brajando, ay yung mga exorcist sa Butuan, sila si Reverend, pinakauna na exorcist, Reverend Father Michael Casinelio. Nadagdag si Reverend Father Renato Abu Jr., si Father Dennis Fresco, at si Monsignor Ruel Lasco. So, 4 na sila dyan. So, pwede kayong magtanong sa mga pare sa Butuan kung meron kayong kilala kung saan na-assign ito sila. Opo. Okay na ba yun, te? Opo. Ayun, so okay na yun. And then may hinahanap ako sa post si Father Darwin nandun yung sa post si Father Darwin yun, pero hindi ko lang na kung may lugar ba yun na kung saan sila naka-assign. Pero na-post yun ni Father, dami niyang post si Father Darwin, nahirap hanapin. Wait lang, try ko hanapin kung makikita ko pa yung post niya.
about doon sa Butuan. Opo. Okay, hindi ko na talaga makita sa dami ng mga post si Father Darwin. Hindi ko na makita. Okay. Hindi ko na makita, te. Sobrang dami talaga na post Father Darwin, te. Basta yun na yun. Okay na yun, te. Po. Punta na lang kayo Ay, sir. Butuan. Sir, ang pamangkin ko nandun sa Canabaw, nasabi na siya nga mayroon daw magpunta sa Canada, may magpunta daw Ano yan? sa Turil. Ano yan? Davao. Ano yan mapupunta Nang- doon? Sa charismatic. Ay, anong charismatic yan? Ingat ka sa charismatic. May mga mag-speaking tongues yan. Ingat kayo. Dapat ingat kayo sa charismatic kasi may mga charismatic talaga na nalaman. Huwag kayo magpaniwala sa mga ganun. Opo. Okay na ba yun, te? Opo. Okay na po. Itatanong ko lang, magandang gabi po sa lahat. Sige. Ulit, Go ahead, te. itanong ko, sandali. Itanong ko lang po yung mga, halimbawa, di ba, na-bless na po yung mga lahat ng mga sacramental images o kaya yung mga tubig, saka salt at saka yung oil. Oh. Kung na-bless na po sila, pag nalaktawan po ba yun, nawawala yung visa? Ay, hindi nawawala. Nalaktawan. Pamahiin niya din, hindi nawawala yan, te. Narinig ko lang yan noong bata pa ako. Na pag nalaktawan daw, nawawala na daw ng visa. Hindi, totoo yan. Okay po, sige po, maliwanag na po. Saka mayroon pang isa, okay lang po. Sige. Itanong ko rin po, may ibig bang sabihin yung, halimbawa sa experience ko, na hindi halimbawa talagang experience ko siya, pag nag-system ba ako, ilagi akong nagbabark pag nasa reading na siya. Reading, first reading, second reading hanggang sa gospel. Lagi akong nagbabark. Bark talaga na sunod-sunod na mga dighay. Kahit sa pag nag-rosary ako sa bahay, ganun din po, lagi akong nagbabark pag nag-rosary rin. May ibig bang sabihin yun? Okay. Brother Tata, ano daw yun? Lagi siya nagbe-burp pag first reading, second reading. May ibig sabihin ba daw yun? Simple. Dahil yung experience ko sa nagbigay ko ng catechism ng isang SDA na na-undergo namin ng process at in-undergo ng catechism dahil para ma-undergo siya ng vineyard. Pag-react siya pagbabasa ng Bible. So, sa Word of God. At saka posible yun, at saka yung mag-rosary po kayo, yun pala ang mag-react sa'yo. So mas maganda siguro mag-process kayo, magpunta kayo ng yung resources niyo dyan. Taga saan po kayo? Dito po ako sa Hong Kong. Ay, Hong Kong pala kayo. So, may access kayo magkumpisal dyan? Meron naman po dito linggo-linggo. So, mas maganda siguro kayo, general confession, then examine mo kung baka na-involve kayo ng confession. Isa yun sa mga reaction. Ay, positive. Meron talagang posibilidad. At saka posible siguro, Brad, kasi meron nga kaming kapatid na may kapatid ako na ganyan na. Pero ayaw, nag-aaway kami nung umuwi ako ng last month inaaway ako. Nag-mention ako sa kanya about doon. Sabi ko, na wag maglagay na, hindi naman ako nagsabi yung nanay ko, kasi yung nanay ko, sinabihan ko siya na wag magpalagay ng ganyan kay kapatid, ganito. Kasi siya, doon sa PBME ba siya? PBME. Yeah. Kaya nung sinabi ko sa nanay ko, eksaktong dumating nung gabi yung kapatid ko. So nanay ko naman, yung reaction niya kaagad, siyempre iba ang nanay. Ganito, magpapublish tayo ng bahay, ganito, wag nang laglagay ng ganyan, mga ganyan. Na-high blood agad yung kapatid ko, inaway ako.
Sabi ko sa kapatid ko, uy, ate ka ha ate, huwag kang magsigaw dyan. Dito ka sa loob, dito, huwag ka sa labas ng bahay, dito. Sabi ko sa kanya. Tapos yun, hindi nga ako kinausap agad, pero syempre, kinabukasan pumunta ako sa opisina para maano ko agad siya. Kasi meron siyang mayroon din siyang nilagay sa bahay ng mga, mga Latin. Oh. Binigyan niya rin ako dati bago ako mag-abroad, binigyan niya rin ako ng Latin. Pero hindi ko yan dinadala nasa ko lang yan siya dati, nasa bahay lang ng amo ko, nakatago sa wallet. Pero after nung naririnig ko yung sa punto por punto, yun, tinapon ko na siya. Hindi na, tinanggap mo, so dapat mayroong proper disposition. Oo nga eh. Sa yun, sa contamination mo. Tapos yun siya, yung, ano ba nito? Yung, konektado rin yung sa bahay, yun. Yung sa bahay kasi, nung umuwi ako, siyempre, nag-ayos ng bahay, siyempre, ginawa yung bahay nila doon, di inayos, sabi ko, ayusin natin yung altar, tapos may nakahalo doon, sa kanya. Sabi ko sa anak ko, kunin mo yan, magalit yung tita mo, bahala na ba, kunin mo yan. Huwag mo ilagay dyan, hindi yan pwede dyan. Sabi ko sa kanya. Sabi ko sa anak ko, kasi nagalit niya yung kapatid ko, sabi ko sa anak ko, pag hinahanap ng tita mo, basta nandyan yan, huwag mo ilagay sa altar, hindi yan pwede sa altar. Sabi ko sa anak ko. Tapos naalala ko rin nung nagpagawa ng bahay, rin sila ng naglagay din ng mga coins. Yung bawat poste ng bahay doon. Pero hindi nagpadugo naman. Mga coins lang na mga lumang coins siguro. Wala ako doon eh. Parang ganun. So, isa na yun sa condemnation ninyo. Yung paglagay ng coins sa isa yung cultist practitioner. Dapat ilagay yung Benedictine medal o yung salt society. Paano po? Wala. Yung ako dito or doon sila? Pati sila. Yung mga, huwag yung kapatid mo ate ng PBMA. Oo, nagwawala siya kasi siyang ate, nagwawala eh. Inaamo ko pa siya kinabukasan para kausapin ako eh. Sabi ko, sitasin natin yan, babalik ako, huwag tayo mag-away. Sabi ko sa kanya. Basta ang taong may contaminated sa occultism. Gusto ko siya talagang kasi yung kapatid ko talaga, pare-pares naman kami nang maliliit pa kami, kaya sabay-sabay naman kami nag-rosary pagkakapatid. Nano lang ako sa kanya kasi siyempre may nag-invite sa kanya ng gano'n hanggang napaano na siya. Tapos ngayon, talagang linggo-linggo, hindi sila magsimba dito sa Katolik, doon sila sa kanila. Tapos nagsuot sila ng puting damit. May nakilala akong PBMA na pati yung bahay nila may altar sila, pero ang nilagay sa altar si Ruben Iclio Sr. Baka mayroon pa sa bahay nila, hindi ko napasyalan yung bahay nila eh. Baka mayroon sa bahay nila. Oo. Kasi dati, naalala ko noon, parang mayroon sa bahay noon, pero syempre, nagsiparit naman ang bahay nila sa amin nang hindi na nakapisan. Ipariparas na kami nakapisan noon sa nanay. So, siguro mayroon sa bahay nila, hindi ko napasyalan sa bahay nila. Tapos bahay na lang ninyo, ang pinaka-importante, bahay ninyo ay mag-process kayong buong pamilya at saka ipa-deliverance yung bahay ninyo, mag-renounce, sabawa kayo ng renouncement. At ano po yung Brad? Brad, pwede po ba yung, iba ba ang deliverance doon sa pagpa-blessing ng bahay? Iba rin po ba? Malaking kaibahan dahil yung blessing ay thanksgiving yun. Salamat na yung bagay mo, diba? Then, ang deliverance is pag-cast out po sa mga fallen angel, evil spirit. Then, probably, ang isa sa mga kapatid dito sa aming istasyon, yung nilipatan namin dahil isang medyo building, pati yung CEO namin dito, while nag-install sa technical,
nagparamdam, sabi nga lang, inatak kami dito, pre, sabi ng isang pare, nag-blessing siya, lalong nag-react. So, makapatrigger yun dahil yung blessing, hindi yun pagkas-out. Pasalamat, bilang pasalamat yun. So ang ano dyan, Brad, yung dapat unahin mo na yung deliverance pala bago yung blessing. Dapat deliverance bago ang blessing. Opo. Tapos, Jesus name, may nakakaano sa isip ko. Yung gusto kong itanong. Asa ka, Brad, may posibilidad ba na may psychic ang tawag doon sa hindi mo sa isip mo lang, tas nangyayari. Kagaya ng sa amo ko, na habang busy ako sa kusina, dumating sa bigla ng 3:00 ng hapon, sabi niya sa akin, hindi ko na lang Englishin kasi nandito mga amo ko. Sabi niya sa akin, Auntie, sabi ko, bakit amo? Sabi niya, alam mo ba na kasi mahilig itong mag-ano sa dagat, yung parang, yung parang flat siya na flat lang tapos may parang may flag na ano lang ng hangin, yung parang ganon. Na ano siya, nasasama siya sa hangin, parang, hindi naman speedboat yun. Sabi niya sa akin, alam mo ba na tumawag yung sinasakyan ko? Sabi ko rin, maano oras ma'am, mga 12:00 ng tanghali. Oo, bakit mo alam? Sabi niya, kasi nakita kita sa ko lang, sa utak ko. Sabi ko, mga 12:30 yun, sabi ko nangyari. Yun, na nakita ko na ka, na yung sinasakyan mo. Nagulat si babae, sabi niya, ha? Na yung mga balahibo niya. Sabi ko, oo, nakita ko, sabi ko, na ka. Sabi niya, oo, ganun. Sabi niya, na ako, na yung natumba yung kanyang sinasakyan, speedboat, ewan ko kung ano yung sinasakyan niya. Yun, kaya imbis na 6:00 darating ng hapon, 3:00 pa lang nandito na. Kasi nirescue sila Nirescue sila doon dahil marami silang sakay. Yung ganun, sabi ko, bakit kaya ganun? Kahit sa mga alaga ko nga kahit na busy ako masyado, maya-maya pag may napasok sa isip ko, tagbo na agad ako, hanapin ko yung maliliit. Kasi mayroon pala, nachuchok na siya, may kinakain na siya. Pero pumapasok na sa isip ko yun, tumatagbo na agad ako. Hinahanap ko ng mga alaga ko, nasaan? Nandun na nga, nangyari na nga yung mga nasa ko. Ganun yung minsan nga kahit Pasagot ni Juan Brother Jando dahil nagkalimutan ko yung term yun. May nandito dito sa amin. Kalimutan kong term yun, namang term yun, Brother Wendell. Na ano, bro? Yung tanong niya, yung experience niya sa kanyang amo. Ano yan, te? Yung nadyan lang sa isip at natuloy ang pangyayari. Nakalimutan kong term yun, Brother Wendell. Kaya sagot. Nakalimutan ang pangyayari? Hindi, yung sa... Hindi, Brad. Ano siya, Brad John D. Ano siya? Ay, sino ba? Nandyan. Ano yun siya, yung iniisip mo lang siya, tapos nangyari. Brother Wendell, yung iniisip mo ba, tapos biglang nangyari? Yes, assigned siya sa psychic ability. Third eye, yung mga premonition, no? Oo, Brad, meron akong mga ganyan. Maraming beses na kahit yung sa Saudi pa rin ako, ganun din. So, sign siya na bukas ang psychic abilities. Kahit natutulog ako, tapos sa panaginip ko, tapos alam kong mangyayari siya, kaya sabi ko, Jesus name, pag masama, ginaganon ko na kailangan kang ma-process, kapatid. Kailangan talaga na masarado yung psychic abilities na yan. Kasi ang akala ko, Brad, dati is, masaya pa ako dati. Sabi ko, meron pala akong ganyan. Sabi ko, ay, masama pala ang ganon. Sabi ko, kailangan maano ko kung paano i-control siya. Mga ganon ba ang inisip ko noon? Ay, hindi pala, pangit pala yung ganon. Masama pala siya. No, psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. So, ibig sabihin, dahil bukas ang psychic mo, ano ang plano ng demonyo sa mga nasa paligid mo ay dahil bukas ang psychic ability mo, yun, i-communicate niya na ito ang mangyari. Dahil ito ang plano nila, ito ang gagawin nila.
nakakahawa yung ganon kasi yung asawa ko ganyan din siya noon. Nakakahawa. Kasi ano siya, kasi yung asawa ko naman, yung kanya talaga is nakikita niya. Kahit nga yung lumulutang na kabaong, nandun yung mukha niya, nakikita niya, tumatakbo siya. Tumatakbo siya. Open Nakalutang. talaga ng psychic abilities ninyo. Ano siya, oo, yung nakapanghawa nakalutang yun. nakikita niya. Halimbawa, may makita ka, o halimbawa, may premonition ka na mangyayari yon. At sabihan mo yung kaibigan mo, gusto mo bang ma-experience yung na-experience ko? Hawakan mong kamay ko. Kung hawakan niya, ayon na, magsimula din na mabuksan at mahawa siya. Kasi ako, kahit pakiramdam mayroon din ako, nararamdaman ko. Sa asawa ko naman is nakikita niya. Pero ako naman is nararamdaman ko, tapos meron akong nakikita lang sa isip. Yung ganun ba? Pero binabaliwala ko lang naman, pero ginagawa ko siya kung sakali halimbawa sa mga alaga ko na mapapahamak sila, tatakbo ako, tinahanap ko sila kasi ayoko nang antayin pa. Hinahanap ko mga alaga ko kung nasaan. Anong ginagawa nila sa sala, yung ganun. Yung busy ako. So, Tapos yung kahit sa panaginip naman, kung mayroon na nananaginip ako, pag kinabukasan, tawag ako sa amin. Yung mga ganun ako, nasaan si hinahanap ko kung sino na panaginipan ko, yung mga ganun siya. So, anong dapat gawin dyan, Brad? Kailangan talaga na ma-process ka para masarado yung psychic ability. Hindi lang sa iyo, lalo na sa asawa mo dahil bukas talaga ang psychic ability ninyo. At yung asawa mo na bukas ang psychic ability, sigurado ako mag-react talaga yon. Yun nga, nakakatakot naman kung dito ka magpapaano tapos nandito ako sa malayo. Baka mamaya atakin yung matumba ka, yung walang family ba? Yun, kaya bago i-process, ang mga case officers sa Office of Exorcism, siya ang maghanda, mag-interview, at magbigay ng assignment bago ang process para mapahanda talaga. So wala siguro yan dito, brother, sa Hong Kong, yung mga exorcist na mga pari. Di ko sure. O kahit na may Pilipino dito na mga kaparian, wala siguro yung ganyan. Hindi po ba pwede yung online? Di pwede. Yung online, kapatid, na lalo na bukas ang psychic abilities. Dahil kailangan pa yung diagnostic interview, yung pag-guide, preparation, at lalo na bukas ang psychic abilities, kailangan talagang harap-harapan at may mga kasama na hahawak. Kung halimbawa po na hindi pa sa ngayon, Brad, na magpa-deliveran, wala bang walang epekto ba yun o epekto? Hindi ba maepektuhan yung Depende, kapatid, depende dahil merong taga OFW na galing sa nakatira sa Tangub City at siya'y nagtatrabaho sa labas, marami siyang makikita. At sabi niya, kaya nakipagkita siya sa office, nakausap ko siya, at sabi ko, dapat ma-process ka sa napakadaling panahon. Dahil mag-level up kasi yan. Sabi ko na dapat talaga, wag mong pagkatapos ng diagnostic interview namin. Pero ang problema lang, ta-travel na siya para sa labas ng bansa dahil magtrabaho. Yun. Noong nakalipas na buwan, ang kaniyang papa pumunta sa aming office at pinaalam ako na yun palang open ang psychic abilities na anak niya namatay sa labas ng bansa. Doon umano sa CR, nakita na patay na. At di nila alam kung ano ang nangyari. Kasi yung asawa ko naman is nasa labas din.
walang ano doon, walang pari doon sa ano, lugar niya. Na ano lang siya sa mga online, kung nakikinig siya minsan ng masa online. Oh. Okay na ba yun, te? Opo, Brad. Salamat, brother. Meron pa sanang isa, pero marami pa ata. Meron pa bang marami? Oo. Pwede pa isa? Nakailan tanong ka na, te? Dalawa. Sige, last question. Mamaya na lang, Brad. Yung iba na muna, kaya baka maubos yung time. Sige. So, Sige, salamat sa lahat po.